Dahil nakasahod tayo sa isang apps na sinalihan, namili ako ng mga gamit sa bahay. Yung mga simpleng gamit lang. For today's video mga mare, samahan nyo kami at ikikwento ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo, nakasahod ako ng $80. Pero hindi ko na na-videohan nung winidraw ko yan mga mare. Pero sinahod ko yan doon sa isang apps na sinasalihan ko. Kaya sa mga interested, pwede kayong mag-message sa akin. Meron akong apps na sinalihan mga mare. Magla-live ka lang ng 2 oras. Live na hindi mo kailangan ng maraming viewers. Kahit walang viewers mga mare, may kikitain ka na. Kahit nakamute ka lang, kahit anong ginagawa mo, pwede na. Tapos mo ang task mo, pwede ka nang mag-claim ng reward. Kaya kung lagi ka namang naka-online, naglo-load ka, nag-wifi ka at wala ka namang kita, subukan mo to mga mare. Sinahod ko nga yung $81 mga mare. Simula lang yan ng Lunes hanggang ngayon, bali 7 araw. Yung kikita ka ng 4,000 sa loob ng 1 linggo, pwede na yon. Wala ka namang ginagawa. Pwede ka rin namang makipagkwentuhan. Kwento na may kwenta. Pagdating ng araw, kikita ka na at magkikwenta ka na lang. Kapag nalaman mo kung anong ginagawa ng mga kumikita dito, pwede ka na rin namang kumita. Kaya alamin mo lang yung sekreto ng mga kumita dito mga mare. At ayun na nga, nung naka-withdraw nga kami, pumunta na kami ng anak ko sa bayan. At nagkikwentuhan nga kami. Sabi ko nga sa kanya, mag-video siya kasi hindi ko naman ma-video dahil ako yung nagda-drive. Ang balak talaga namin mga mare, mamimili kami ng school supplies ng anak kong bunso. Kaya naman kahit mainit, tara larga, basta't para sa mga anak natin, iisipin talaga natin lahat. At nandito na nga kami sa bayan mga mare, nakahanap kami ng parking dito sa malilim. May bayad lang na 10 piso, pwede na yon para mabantayan yung ating motor. Kaya naman, pagkatapos nating ipark yan dyan, lalakad na ang mag-ina, naghahanap ng mga kailangan sa bahay, sa eskwela, kung ano-ano na lang. Yan ka rin ba mga mare, pag lumabas ka, iba yung balak mong bilhin pero hindi mo nabibili yung balak mo. Kasi kung ano-ano na yung nakita mo, wala ka nang nabili dun sa nakalista mo. Ganyan ako mga mare, pag lumalabas ako kung saan ako napupunta. Kung ano-ano ang nabibili ko, ewan ko kung ganyan din kayo. Kaya nga kung inutusan mo lang ako, mapapagalitan mo talaga ako pag uwi ko kasi hindi ko nga nabibili yung sadya ko. Kaya naman sa paglalakad naming mag-ina, dito pala kami nakapasok sa tindahan ng mga isda. Dahil bihira na nga naming mapuntahan itong lugar na ito kasi medyo may kalayuan ito sa aming bahay. Puro isdaan ang aming nadaanan. Kaya naman sabi ko sa anak ko, ingat lang at medyo maputik ang daan. At habang naglalakad siya taga-video sa akin. Kaya ayan, kitang-kita nyo ang lola nyo. Lakad ng lakad kami. Medyo malayo yung aming napuntahan. At kapag tinitingnan ko yung mga presyo ng mga bilihin, mga mari, talaga naman kapag nanay ka, mapapaaray ka talaga. At pagkatapos nga ng pagkahaba-habang lakarin mga mari, narating din namin itong lugar na ito. Dahil ang sadya nga namin ay pants ng anak ko na gagamitin niya sa school. Pero sabi ko nga sa anak ko, samahan mo muna ako at may titingnan muna tayo. Kaya naman napasok kami dito sa tindahang ito mga mari. Dito magtingin-tingin tayo ng mga magagamit natin sa kusina para meron naman akong mabili doon sa sinahod ko. Gusto ko kasi sa bawat sahod ko meron naman akong souvenir. Kaya ito for the pili na muna tayo mga mare, at ang anak ko naman ay sige muna ang video. Ayan mga mare, kompletos ricados na dito. Kaya sabi ko nga sa anak ko, alalahanin mo nga kung ano yung mga gamit natin na wala na sa bahay. Nakita ko nga ang ilaw na ito mga mare, yung nacha-charge na fluorescent. Sabi ko nga kunin mo yan at kailangan namin sa bundok yan. Kaya sabi ko naman kay kuya ay ipatesting na muna ang ilaw. Kaya kumuha na ng 2 ang anak ko dyan mga mare. Kasi mahirap na pag naubusan tayo ng battery, malolobat, madilim nga kasi mga mare sa bundok. Habang nagtitesting nga ng ilaw mga mare, ang lola mo naman ay naghanap pa ng, at ito nga ang anak ko, nakita niya ang pinggana na yan para gamit namin din sana sa bundok. Pero sabi ko nga baka kakalawangin lang yan, kaya wag na yan. Mabuti na lang talaga mga mare at meron akong nasahod. Kung hindi, wala naman talaga akong ipambibili. Kaya maganda talaga yung may sideline din tayo mga mare. Kahit papano yung mga simpleng bagay na mura lang, pwede na nating mabili. Kagaya nito na wala na naman yung aking shansi. Kaya sabi ko sa anak ko, kumuha ka na ng 2 para pag nawala ang isa, may reserba pang isa. At ayan mga mare, nakita ko naman itong kalderong ito. Naalala ko na naman ang bundok. Wala nga pala kaming kaldero doon. Ang ginagamit namin doon ay yung kaldero ng rice cooker. Kaya naman mabilis masunog pag di mo na control ang apoy. At tumingin na rin ako ng chopping board mga mare. Kasi nga ang aming chopping board ay nagkabiak-biak na. For the pili talaga ang lola nyo. Lahat ng makita gusto na lang talaga naaalala lahat ng kailangan sa bahay. At ito namang anak ko, ang problema niya ay kaserola naman daw na maliit.
mainit dahil nga wala na rin daw yung kasirola namin. Ewan ko ba kung saan na napunta. Kaya talagang pinili niya talaga yung kasirolang maliit lang. After 3 years nga ng pag-iikot mga mari, natapos din at nandito na tayo sa Kahera. Medyo nakakakaba at akala ko nga mga mari, ang laki na talaga ng aking babayaran dyan. Kaya salamat na lang talaga at meron tayong nasahod kahit papano, kaya meron tayong ipambabayad dyan. Ang balak naming school supplies mga mari ay hindi pa namin nabibili dahil nalibang na nga kami dito sa pamimili ng mga gamit sa kusina. Masarap lang sa pakiramdam kahit ang mga simpleng bagay na yan, napakahalaga na sa akin yan. Sabihin nyo naman, yan lang, binibidyo nyo pa. Hayaan nyo na ako kasi nagtatrabaho ako kay Mets. For the content, mga mari, content na meron naman din kayong matututunan kahit papano dyan. At nagutom na nga ang mag-ina at sabi ng anak ko, siya naman daw ang maglilibre, kaya naman ang nanay niya ay kumain ng libre. Kasarap nga naman ang buhay pag merong ganito mga mari, kahit paminsan-minsan lang. At pagkatapos nga namin kumain mga mari, umuwi na kami at eto na ang lola nyo nakarating na sa aming bahay. Kaya naman for the bit-bit na tayo, iniwan ko na lang muna ang aking motor. At dito dyan na nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa inyong panonood. Sana ma-follow at ma-share nyo din po ito nang makita din ng iba. Maraming salamat po.